You are beautiful. Amen. Maupo na po tayo. Thank you sa ating mga anointed worship team. Happy birthday kay Kuya Jamie. Happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday. Happy birthday. Sa ating mga bisita for the first time, masaya po kami makasama kayo, mga kapiling. Amen. Masayang makita ang bawat isa sa inyo. God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahalaga yung message natin. Itutuloy ko po yung ating napag-usapan last Sunday. Patungkol po sa pamumuhay, sa kapuspusan at kapangyarihan ng ating Diyos. Marami sa atin, marami na tayong narinig na magagandang sermon, di ba? Mga motivational speeches, inspiring sermon. But there are times, at the end of the day, hindi lang motivation ang kailangan natin. Hindi lang mga inspiring sermon. We need experience, karanasan. Yung maranasan mismo ang Diyos sa buhay natin. Ang tanong ko po, when was the last time na na-experience mo yung power ni Holy Spirit? Kagaya na nabanggit ko sa inyo last Sunday, the Father is the architect. Siya ang nagdisenyo, nagplano ng lahat. And the Lord Jesus Christ, siya po ang nag-execute, gumawa. But the Holy Spirit, in these last days, siya po yung ina-apply niya. Ginagawa niya totoo sa buhay natin, yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon. Without the Holy Spirit, we cannot receive anything from God. I want you to know this, my brothers and sisters. Kung wala si Holy Spirit, limited tayo. Parang brownout sa buhay natin. Kaya nga po, napansin niyo ba, maraming Kristiyano, full repent. Okay naman yung kailangan mag-repent, di ba? Kailangan talaga, we always search our hearts. No? Yung po bang dapat nating maintindihan, naligtas tayo. No? Naligtas tayo, nakakilala kay Jesus. Hindi lang po yung palagi kang nakikipaglabang sa kasalanan sa tukso. No? At parang palaging hirap ang buhay. At kumisa parang nananalo pa ang kaaway sa buhay natin. Kailangang may pagbago. We need to experience the life-changing power of the Holy Spirit. Amen? Ito yung missing piece. Bakit parang kumisa naramdam mo? Nagsisimba naman ako Bakit parang may kulang? Bakit parang wala yung fulfillment and satisfaction? Hindi tayo iniligtas ng Diyos para magdusa at magtiis sa paglaban sa tuksot kasalanan. You see, this is our mindset. Kasalanan, lalabanan, tukso, di ba? Yun ang approach ng marami sa buhay. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mabuhay at maglingkod sa Kanya sa ating sariling lakas. We need the grace. Ito'y nawawala sa mga Kristiyano. Hindi ko kaya yan, mahirap yan. They feel powerless. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko makamove on. Pagsantay parang ganun pa rin, walang nangyari. Mga kapatid, tandaan natin to. Imposible tayong makasunod at mabuhay bilang mananampalataya sa ating sariling lakas. Para kang isang isda na nasa aquarium na walang tubig. You need oxygen. You will not survive. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Ang gamit ko parang pronoun Kailangan natin si Holy Spirit. Kasi hindi siya pwersa lang, lakas lang o bagay lang. He is the third person of the Godhead, of the Trinity. Si Holy Spirit ay isang persona. Kaya pagkausap mo siya, hindi lang power, kundi person siya. Nag-iisip. Kaya nga po, without the Holy Spirit, we will live beneath, beyond, below the kind of life God wants us to live. Yung below, yung buhay natin, mababa. Below average pa. Na parang, ganito. Kaya iba gusto na mag-backslide, ayaw nang maglingkod, ayaw nang magpatuloy. Bakit? The missing piece
The missing person is the Holy Spirit. Samahan niyo magbukas ng inyong mga Bible. Dito po sa mga gawa, Acts chapter 19, verses 1 through 17, verses 1 through 7. Ang sabi riyan, this is the Apostle Paul sa kanyang missionary journey. Samantalang nasa Corinto si Apollos, dumaan si Pablo sa mga dakong loob ng lupain hanggang makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. Now, nagtanong siya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang banal na espiritu nang kayo'y sumampalataya? Sumagot sila, hindi. Hindi pa namin narinig na may banal na espiritu. Kung kayo'y, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. In other words, there are many kind of baptism. Ito ang sagulat, sa bautismo ni Juan, sagot nila. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, pagbabago ng kaisipan, pagtalikod sa kasalanan, to prepare themselves for the Messiah. Sinabi niya sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid si Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nang maipatunan niya ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, excuse me po. Malambig ka rin doon sa bagalang, nakatutok yung ako sa akin. Paumanhin po. Sabi riyan, nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumabasa kanila ang banal na espiritu at sila'y nagsalita ng ibang wika at nagpahayag ng propesiya. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Na paano mamuhay sa kapuspusan at kapangyarihan ng Diyos? Una, kilalanin natin at tanggapin ang banal na Espiritu. Kilalanin natin. Do you acknowledge the Holy Spirit? Aware ka ba sa presence niya? Pansinin po natin, sa pag-umisyon ni Pablo, nakarating siya sa Efeso, at may nakilalang ilang mga alagad. May napansin siya. May nahalata si Pablo habang kausap sila. Pero siyang na-observe. Nakitang kulang sa kanila. Kaya tinanong niya ang mga ito. Sa verse yung ating binasa. Nagtanong siya sa kanila, tinanggap na ba ninyo? Tinanggap ba ninyo ang banal na espiritu ng kayo sumampalataya? There's something missing. Si Paul may discernment eh. Alam niya yung may Holy Spirit. The evidence. You see, mag-i-struggle tayo. We will not be effective. At parang ordinaryo lang ang buhay natin, gaya lang ng iba. Kung wala si Holy Spirit sa atin. You see, these are disciples. Maybe nakulong sila doon sa panahon niya. Yung kaisipan nila, paniwala, hanggang John the Baptist lang. No? Hanggang doon lang. But they never progress. They never grow. Maybe hanggang doon lang sila sa prepare the way of the Lord, dumating na Messiah, and then dumating si Jesus, namatay, and then they became a disciple. And yet, there is something missing. You see, what you don't know can hurt you. What you know can set you free. What you know can empower you. And what you know can change your life. Kaya po, sabi nila, hindi namin narinig na may banal na espiritu. In other words, hindi nila alam. No? Nakakalungkot po ito, di ba? Pero ito yung mas nakakalungkot. Yung sabihin mong sa iyong sarili, nakilala mo si Holy Spirit, pero nabubuhay ka na parang wala siya. It's sad. Basta may mga taong ma-pride. And yet you cannot see the evidence of joy, love, patience. No? Mas masahol yun. No? Actually, kumisan ko yun, pride. Tinanggap ko na siya, kilala ko na siya. But the question, naglilingkod ka ba?
May power ba ang buhay mo? Mapagmahal ka ba sa asawa, sa anak? Mabait ka baka sa kapwa? You see, those are the evidences kasi ang fruit ng Holy Spirit is love, joy, peace. Hindi ka stress, hindi ka restless. But you have the shalom, the peace of God. So, yun po yung mas masahol eh. Yung tinanggap nga, pero walang evidence. Ano po? Kaya this is the condition of the church now. Alam ba, ilang lang percent ang naglilingkod, umahayo? Mas marami nagrereklamo. Busy ako, pagod ako, wala akong time, nahihiya ako, hindi ko kaya. Why? The Holy Spirit. Ito, nakita ni Paul ito sa mga alagad na ito. We need to go back to the Holy Spirit. We need to deepen our relationship. Laliman pa natin ang ating relasyon, ang ating pagkakilala sa Kanya. Yung dapat ang ating gawain, hindi lang yung nagpaawit ang worship team, diba? Nagsalita si pastor, nag-love offering, nag-announcement, tapos ganoon na lang. No! Something must happen in our lives. Hindi lang tayo na-inspired, na-motivate, but we have been changed. Nauuwi kang may mission ngayon, may puso. Ang anak ko, dadalhin ko. Amen, amen. Ang asawa ko, dadalhin ko kay Lord. Kailangan lang makilala ang Panginoon. So, 5 bagay sa pangyayaring ito, 5 katotohanan ang nakita natin. Una, posible pala na ikaw ay mananampalataya, pero hindi mo pa natatanggap ang banal na Espiritu. Now, these are not aware about the Holy Spirit. Naniniwala sila. Matagal ng Christian, ha? Ito sa Acts chapter 1 na. Chapter 19 na ito. Marami ang believer dito. No? And yet, they are ignorant about the Holy Spirit. Remember this, receiving and experiencing the Holy Spirit is necessary, is prerequisite after salvation. Nakalimutan kong dalhin yung illustration ko. Siguro pwede pang i-ready yun ni Kuya Ramilo. Kasi gagamitin sa Magalang, yung pitchel. Pero pwede naman to, pitchel saka po baso, si Ate Carol. Kung meron tayong pitchel dyan, saka baso, mamaya meron akong ipapaliwanag na mahalaga sa inyo. Napasin ninyo, doon sa mga gawa, Kabanatang 8, may nangyari dyan eh, lang si Philip na isang ordinary deacon, naglilingkod sa table, nag-grow siya kay Lord, tapos ng Holy Spirit, he became an evangelist. No? You see, pag napuspos ka ng Holy Spirit, you will not remain the same. Magbabago ang buhay natin, gagabitin ka niya. Naging evangelist siya. At ang ginawa po ni Philip, pumunta ng Samaria. Nagkaroon ng persecution. Nag-preach. At maraming na-save. Maraming na-deliver, gumaling. Nabalitaan ito ng mga disciple. Doon po sa Gawa 8:14 hanggang 17. Sabi riyan, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isunugo nila roon si Pedro tuwan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Remember, these were already believers. Nakaranas pa ng milagro, no? But naramdaman nila, there is something more na kailangan lang matanggap. Para yung momentum, yung movement ni God, tuloy-tuloy, yung fire, tuloy-tuloy. Ano sabi ng verse 16? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Na verse 17, ipinatong ni Pedro at Juan ang kalang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So this is a different scenario. Doon sa Acts chapter 10 naman, si Peter, kasi si Cornelius, ready na di ba? Nang nangangaral si Peter sa bahay ni Cornelius, habang nagpipreach si Peter, hindi ba nila hands, si Holy Spirit bababa at napuspos ng Holy Spirit. Now, dito naman, kailangan lang pumunta, case to case eh. May mga, hindi mo pwedeng i-program o i-back si Holy Spirit. No? Kaninang umaga, doon sa Magalang, maraming lumapit, pinag-pray.
And then mamaya-maya merong narinig na umiiyak, sumisigaw, no? May mga nasa lugod pala na hindi man lumapit sa altar, napuspos ni Holy Spirit. Nilapitan naman ng San Sister Basyap, sabi niya, 3 months pa lang nag-a-attend sa atin yung sinama namin. Eh, bago pa lang siya, di pwedeng mabigla. Kanina po, may kalgalyahan at umiyak, napuspos ni Holy Spirit. Ano? So maybe right now, as I preach to you, kung meron kang gutom, hunger, no, kahit hindi ka alliance, pwede mong maranasan si Holy Spirit. Pero tayong pastora, si Pastora Melba, nagpe-pray siya, maranasan si Holy Spirit. Marami nag-pray sa kanya, hindi na pupuspos. Ngayon, nang siya galing ng Manila pa uwi, nakasakay sa bus, nagwa-worship siya. Bigla siyang napuspos ni Holy Spirit. At nag-speaking in tongues. Si Paring Rod naman, nasa baba siya, no? Prayer natin yun doon sa Magalang, sa bahay pa namin po noon. Tinapag si Sister Marina, pinag-pray, sumama sa prayer meeting. Umuwi siya sa bahay, hindi niya pag nagsasalita siya, ang nasasalita niya, hindi Kapampangan, hindi Tagalog, speaking in tongues. Nag-speaking in tongues siya. No? So itong mga disciple na ito, nag-speaking in tongues. No? Ito naman, walang binanggit. Pero kung itutuloy niyo yung verse 18, may nandoon si Simon. Nang makita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga alagad, tinatanggap yung Holy Spirit. No? Nakita niya, tinatanggap si Holy Spirit. Now, hindi alam kung anong evidence na nakita niya. Maybe joy or speaking in tongues o may natumba. Now, bakit hindi binanggit dyan? Kasi kung minsan gagawin doctrine na yun, di ba? Halimbawa, kailangan matumba ka pala para tanggapin mo si Holy Spirit. Para masabing natanggap mo, kailangan natumba ka. So, hindi pinakita yun. No? At dito, nakita lang ni Simon na tinatanggap. No? Pag pinatong ng kamay, sabi niya, bibilihin ko yan, sabi niya. Bigyan niyo ko ng kanya para pati mapatungan ko ng kamay, mapuspos ng Holy Spirit. Nagalit si Peter. Sabi niya, you are greedy, sabi niya. Sakim ka, masama ang puso mo. Akala mo, pwedeng bilihin ang kaloob ng Diyos. Magsisi ka, sabi niya, kung di mapapahamak ka. Tutulungan niyo ako, ipagparin niyo ako, sabi niya, para wag mangyari sa akin ang sinabi ninyo. So, may evidence siyang nakita. Kaya pag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit, sigurado yung joy, yung peace. Kumisa naman, hindi mo nakakayanan. Ako'y na-born again 1983. Pero 1985, October 5, 1985, hindi ko makakalimutan yun. Napuspos ako ni Holy Spirit. Inaabot namin yung I have decided to follow Jesus. Pagkatapos po noon, nakakita ko ng maliwanag at binigyan ko ni Jesus, ni Lord, ang gift na magturo, mangaral. Kaya ngayon, magpo 40 years na sa lakad ko sa Holy Spirit. No? Nung kami umuwi, parang kung nasa cloud nine, parang hindi ako nakatuntong sa lupa. Ibang nangyari sa akin. Iba-iba yung ating experience. Pero si Holy Spirit, totoo. Hindi mo siya nakikita, pero pwede mo siyang maramdaman. Yung hangin, nakikita ba ninyo? Hindi. Pero pwede mo siyang maramdaman. Pag walang hangin, anong mangyayari? Patay ka. You see, patay din ang ating buhay pag wala si Holy Spirit. Kaya prerequisite to, agad-agad. Yung mga disciple nagpunta sa Samaria. Or what? Para sila ay mag-ministry. Ipag-pray na maranasan nila si Holy Spirit. Amen? Now, pangalawa, posible pala na ikaw ay mananampalataya pero hindi mo alam ang patungkol sa banal na Espiritu. Kaya sabi riyan, hindi po namin alam, hindi namin narinig na may banal na Espiritu. Actually, sa totoo lang po, maging sa generation natin ito, marami hindi kilala nasa church. But they do not know the Holy Spirit. Hindi kilala. Hindi alam. Ito, mga believer na, mga alagad. At hindi namin narinig ang patungkol sa Holy Spirit. Kaya sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, sabi niya, verse 1, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam. Verse 2, hindi ko nais na wala kayong alam. It speaks about the gifts. How can you know the gifts if you don't know the Holy Spirit? How much more? Diba? So dito gusto ni Paul, meron tayong alam about the ministry, the gifts of the Holy Spirit. Necessary yan for us to grow, to be strong, to be used mightily by God. Amen? Hallelujah. Pangatlo,
posible pala na ikaw ay mananampalataya. Pero hindi mo pa naranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang mga mananampalataya na ito, nakausap ni Pablo, kagaya ng mga taga Samaria, no? Pero hindi pa nila natanggap at naranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Marami sa atin dito, tayo po'y nabinyagan, no? O yan, na-dedicate. Halimbawa, yung beres mo, Christian, marami kong na-encounter na ganyan. Ay, yung pong anak ko, bata pa lang, dyan na na-dedicate, Christian po yan, born free as the wind blow. Born free po yan. No? Pero ang tanong, kilala ba si Holy Spirit? Naranasan ba si Holy Spirit? Kung minsan lalapitan ako, ayaw anak ko kasi gusto ipakasal sa akin. Ay, kung po kasi dyan po na-dedicate yan, kayo mga pong na-dedicate. No? Pero walang experience sa Holy Spirit. Sino yung nakalala sa inyo kay binyagan? Tayo, mga Katoliko, di ba? Sa Katoliko, may binyag at kumpil. Yung binyag, wisik lang. Wala kang kaalam-alam. Yung kumpil naman, dapat anong edad ka sa kumpil? Yung bago magbinatilyo, di ba? 11 ba o 12? Ganon, no? Sa iba, yung kumpil, panyaga pa na kay pari. Wala sa dede mo, pangunang tanak, layas! Sino sa naranasan yung ganyan? May mga ganyan, di ba? I-research nyo man. Sabi ko, nagagawa na kanina ako. Pani-pani ako ng demonyo. Talagang penampaling na eh. Pinagsasampal. Para daw lumayo sa demonyo. Di ba ganun ang ginagawa sa kumpil? Ako, nakumpilan din po ako. Kaya, yung kumpil confirmation na ikaw ay Kristiyano, ganun. Dadalhin ka. And then magkakaroon ka ng first communion. Tama ba ako sa mga nakumpil? Okay? No? Meron namang bababait na pare. O biyasa kang mga ating agipame. O magalaman ka ng ama namin. At saka, glory be. O, ginawa mo yun, okay na yun. Iba naman, hindi. Pag nakita medyo simaron ka, salbahay ka, talagang pandukduk na ka ng gaya eh. Sasabunutan ka. Sino sa'yo nasabunutan kayo? Para daw lumayas ang demonyo. Pero ang tanong, naranasan mo ba si Holy Spirit? Hindi. Wala kang alam na ikaw ay na may binyag at may kumpil. Wala kang kaalam-alam. Kaya nga po mga kapatid, marami, akala, yun na. Reliyon lang yun. Hindi talaga relasyon sa Holy Spirit. Iba yung tinagap mo si Holy Spirit at iba yung napuspos ka. Napuspos ka ng banal na Espiritu. Magkaiba yan. Halimbawa ito. Dito po sa, akin na po yan kapatid. Dito po sa John chapter 20, verse 22. Ang sabi ng ibang mga theologians, ito yung naborn again ng mga disciple. Nung kasama pa ni Jesus yung mga disciple, hindi pa born again. Kasi hindi pa namamatay si Jesus. Hindi pa niya na-offer ang kanyang blood. Wala pang redemption. Kailangan mo na siya mamatay sa... Now, dito namatay na si Jesus, nakaakyat na siya ng langit. At bumalik lang siya. Kasi kung hindi siya pwedeng hawakan, kasi sabi niya kay Tomas, hawakan mo yung butas sa tagiliran. Di ba? So, ibig sabihin, nakapag-offer na siya. At dito, si Holy Spirit nandyan na. Kaya sabi niya sa mga disciples, sabi niya, at nang masabi niya ito, si Jesus, sila'y hiningahan niya. Yung breath, hininga, that's the Holy Spirit, the Spirit of God. At sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. In other words, before Pentecost, tinanggap nila si Holy Spirit. Na-born again na sila. Diba? Kasi di ka pwedeng ma-born again kung wala si Holy Spirit. Pero pasinayin niyo yung mga gawa. Gawa, chapter 1, verse 4 and 5. Pasinayin niyo. No? Habang kasama pa si Jesus, ito sabi niya, ipinag-building niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem. Manatili ka dyan, sabi niya. Kundi hintayin ang pangako ng Ama. Ano yung pangako yun? The Holy Spirit. Diba? Di ba natanggap na? Pero bakit this time? Pinapaghintay siya. Sabi niya, hintayin ninyo. Yung pangako ng Ama, sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw. Hindi magtatagal. Ilang araw mo lang ngayon, sabi niya, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So iba yung born again experience, iba yung baptism in the Holy Spirit.
Halimbawa, ito yan. Nang hindi pa tayo born again, dito tayo. Wala tayo ng Espiritu ng Diyos. Nababuhay tayo sa kasalanan. Mabait pero makasalanan, di ba? Mabait sa misis, mabait sa anak, pero bisa salbahe, di ba? Itong buhay natin wala. Narinig mo yung gospel. Na born again ka. Tinanggap mo si Holy Spirit. Yan. Hallelujah. Yan. Tinanggap mo si Holy Spirit. Yan. So, nasa na si Holy Spirit, kaya may kulang pa. May binagay si Jesus, hindi natatapos sa born again. Kailangan tayo mabautismuhan ng banal. Ano yung bautismo sa banal na Espiritu? Iba yan sa born again. Ako na born again, 1983, April. Nabautismuhan ako sa Holy Spirit, 1985, October 5. Nang born again ka ito, wow! Salamat Lord, tinanggap kita. Nasa puso na kita. Meron akong personal relationship sa iyo. Maraming ganyan. Tumanggap na po kay Lord. Pero tingnan mo yung buhay, parang hindi born again. Nagwo-worry pa rin, takot pa rin, selfish pa rin. Diba? Ang dami sa church ganyan. Sila pa rin ang boss, sila pa rin ang may control ng buhay nila. Bakit? Tinanggap lang eh. Parang kumisag, gusto nga pang, parang may utang panulob si Lord. Lord, tinanggap na kita. Pasalamat ka, tinanggap na kita. Diba? Parang ganoon pa, yung attitude. Naunawaan nyo ka mga kapatid, I'm talking exaggerated, ano? Pero the reality, parang ganoon. Tinanggap ko na si Jesus Pero naglilingkod ba yan? May power pa ang buhay. Hindi ba niya kinakaya si Jesus? So itong mga disciple, takot, di ba? Takot sila. Kahit tumanggap na. Kinandado yung talagang naglagay ng tinatawag na tarangka. Tarangka din pasbol, bata lang bilog. But the moment they were filled with the Holy Spirit, on the day of Pentecost, bumabasa ka nila, nagsalita na iba't ibang wika. And then Peter, akala mga lasing sila eh. Sabi ni Peter, hindi po kami mga lasing, sabi niya. Ito yung katuparan ng inuhula ni Propeta Joel. Sa huling araw, sabi ni Yahweh, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang iyong mga anak na lalaki at babae, sabi niya, your sons and daughters will prophesy. Your old men shall see vision, and your young men shall dream dreams. So, nangyari yan. Kaya nang tayo ba-born again, ito tayo. Pero parang kulang. Pero pag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit, no? Ito si Holy Spirit. Okay? Pag ibuksan mo, Kuya Remilo. No? Ang word na baptism sa salitang Grego ay baptizo. B-A-F-T-I-Z-O. Baptizo. It means to immerse or submerge. Parang barko na lumubog. Yung baptism, ikaw ay ilulubog. You will be submerged and immersed. Yan. Kaya nga, pag nagsalita ka, yung kapuspusan nasa iyo. Hindi mo na lenguwahe. At ibang element ka na. Amen. Tatapang ka na. Kaya parang lasing sila eh. Ano? Hindi na nahihiya si Peter. Matapang na bakit? Sila'y binabalutan na. No? Sila'y nakapaloob na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Amen! Napuspos, ganyan po tayo ngayon. Iba ng level mo. Iba na yung kalagayan mo. Surrounded ka na, empowered ka na, submerged ka na, lubog ka na, puspos ka na, lumalangoy ka na, nagpa-flow ka na, nagsiswimming ka na sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Hallelujah! Amen! Woo! Ang iba, pag naligo, pag tumatanda ka na, hindi ka na excited mag-swimming, di ba? Palakad ka lang sa dalampasigan. Pero pag bata ka pa, yung excitement mo, nando, gusto mo mag-swimming. Nung bata ako, kahit pa lang po yung Poso Negro hinukay, hindi may sipol, magsiswimming ako doon. Marami sa atin, nawawala yung ating excitement sa Holy Spirit. Bakit? Kasi tumanda ka ng Christian. Hindi ka na excited. Sa kanila na lang yan. Sa mga bagong lang si Holy Spirit, ako okay na ako nito. Nawalan yung adventure mo. No? Sign yan na ikaw ay senior na. Kaya pag baby party, nagsiswimming lahat. Ikaw lang ang hindi nagsiswimming. Nagtatalop lang ng mangga. Kumakain ng mani. Namimiss mo yung flow. May mga ganyan ngayon sa church.
Parang security guard sa church, nakabantay lang, nakaganon. Habang iba napupuspos, sila nakabantay lang, pero walang experience. Matanda na ako, hindi ko na kailangan yan. Okay na ako dito. Ang dami natin nabimiss. Mga kapatid, kailangan nating malubog. Kailangan mo mag-swimming. Kailangan mo mag-flow. Hallelujah. Kailangan mo yung language ni Holy Spirit. Raba-raba. Amen. Kailangan mo yung power, yung apoy ng banal na Espiritu. Itong nangyari, no? Nang sila inapuspos ni Holy Spirit. So, iba yung tinanggap. Na-born again ka. Nang ma-born again ka, nasa si Holy Spirit. Pero iba yung nabaptize. Ikaw ay malubog, masubmerge, ma-envelope. At talagang ako'y unang nabaptize ng Holy Spirit. One baptism pero many feeling, ano? Love na love ko talaga si Jesus. Sa mga awit, nag-worship. Sinong kausap ko, hindi ko pwedeng hindi share si Jesus. Kasi yun, puno ko eh. Kung anong nasa laban mo, yan ang lalabas. Halimbawa ito, itapon mo ito, ibalabag mo, pupugin mo nung lalabas. Kung anong nasa loob. Ganon din sa atin. Pag puno ka, puspos ka ni Holy Spirit, ano man ang gawin sa inong lalabas? Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Amen. Jesus loves you. Amen. Hindi pagmumura. Hindi po pasamang salita, kundi love, forgiveness, gospel, good news. Bakit? Yun ang pumupuno sa iyo. Yun ang lalabas. Pero ito, pag anong laman ito, Clorox. Anong lalabas? Clorox. Yun ang laman eh. Ikaw, pag puno ka ni Holy Spirit, anong lalabas? Tubig, di ba? Ganun din po, Holy Spirit, ang ating mararanasan. Hallelujah! Yeah. Woo! Kaya hindi ka stress. Like kang masaya. Bakit? Si Holy Spirit, ang bunga niya, love, joy, peace, goodness, long-suffering, amen, meekness, amen, gentleness, faithfulness, ano pa, self-control. Yun ang makikita sa buhay natin. Pang-apat, posible pala na ikaw ay mananampalataya, pero hindi ka nabubuhay sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. May mga ganyan. Christian tumanggap, pero hindi nabubuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nahalata ito ni Paul sa mga taga-Efeso. Kaya sabi niya sa Ephesians 5:18, sabi niya, huwag kayong maglalasing. In other words, Christian yan, pero sa halip na Bible ang hawak. Ano sabi? Red horse. Ang hinumin ng tunay na lalaki. Yung say Christian yan, pero ibang hawak, hindi Bible. Hindi tinataas si Jesus, tinataas ano? Hindi mo si Arkanghel. Yung Arkanghel, kung bisan, pag tinaas mo si Arkanghel, sino nang nasa taas? Si Lucifer na. Di ba? So kaya sabi niya, huwag kayong maglalasing. Ibig sabihin, may Kristiyano, baka mundo pa rin. Walang power ni Holy Spirit. Lasenggo pa rin. Masama pa rin ang ugali. Kaya huwag kayong patisod. Amen? Ayun, nag-attend dyan. Born again yun. Bakit ganun ugali? Alam mo, sister, sa bawat gubat ay may ahas. Sa bawat alagad ay may hudas. And remember this, sabi ng driver, God knows who does not pay. Diba? So, kapatid, kaya kung ako sa inyo, hindi ako titingin sa kapwa. Pag nasa church ka, hey Lord lang. Amen. At makita si Jesus sa buhay natin. Bakit walang perfect? Ito nga, Kristiyano, lasenggo pa sila. Bakit sinabi ni Paul? It is in an affirmative conclusion. Huwag kayong maglalasing. Sabi niya, nakita niya, lasenggo sila. Lasing sa alak, lasing sa kamunduhan. Meron pa nga dyan, sabi niya, yung magnanakaw, wag nang magnakaw. Sabi niya, may nagugupit. Ay, totoo yan. Ay ba nangyari sa atin yan sa church? Sa halip na mag-offering, kumukuha sa offering. Wag nang magsisinungaling. Marami Kristiyano sinungaling. Nagsisimpa pa ng Sunday yan. And remember, liars go to church.
Ay, go to hell pala. Di ba? Nasa Bible yan. Basahin yung buong Ephesians, chapter 4, chapter 5. Sabi niya, huwag kayong maglalasi. Ang hirap kumisan ng pagiging pastor. Amen. Minsan nakita ko, nasa lubong ko, naninigarilyo. Ako naman, dinaanan ko naman yun. Hindi naman ako kikibo. No? Naintindihan ko yun. Kaya nang nakita ko, biglang, man pa mo. Naman, tinatapot. Ay ba naman, nakapila sa loto. So, bakit natin nagagawa yun? Kasi hindi puspos ng kapangyarihan. Kaya sabi ni Pablo dyan, sabi niya, nakasisira yan ng pamumuhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Isa command. Yung command na yan, imperative, kailangan. At yan ay continuous. Yung verb niyan, yung tense niya, ay tuloy-tuloy tayo napupuspos. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag prayer. Continuous. Be filled. At ang sabi niya, mapuspos kayo. Kaya sabi sa Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kapag naranasan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi pwedeng hindi magbago ang buhay mo. Amen. Hindi pwedeng hindi magbago. Tatanggap ka ng kapangyarihan. Sabi sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Sa Greek ay dunamis, dynamite, power, explosive. Magiging makapangyarihan ang buhay natin. Sabi niya, kayo magiging mga patutuo ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, at pinakamalayong bahagi ng lupa. In other words, promotion, acceleration. You will not remain ordinary. Pag naranasan mo si Holy Spirit, grabe ang mangyayari. I hope nagkoconnect ako sa inyo. Minsan sa pangangaral ko, sana naintindihan. Sana yung isip hindi nag-i-escarshot, biglang binigay ko yung buong mundo, di ba? Baka naalo, Japan. Magandang pumunta ng Japan ngayon, di ba? No, I pray na tumimo sa atin ang Word of God. Panglima, posible pala na lahat ng mga mananampalataya ay pwedeng matanggap at maranasan ang bautismo ng banal na Espiritu. Kaya minsan, kahit tinanggap na natin si Holy Spirit, pinapaawit ko pa rin yung come Holy Spirit, I need you. May iba kasi, huwag niyo nang ipaawit yan. Nasa atin na si Holy Spirit. Totoo naman yun, nasa atin na. Pero mismong si Jesus, mismong yung mga disciple, bagamat tinanggap na, pinagpili pa rin bumaba sa kanila si Holy Spirit. Amen? Kumisan may mga iba kasi kailangan sila ng tulungan. Kailangan pa rin awitin yun to help. Para sila mismo makatanggap. Kumisan kami mga pastor kasi nag-a-assume kami, ay, alam na, tinanggap na nila. Hindi na kailangan awitin yung come Holy Spirit, fall on me now. No? We need your anointing. Mga kapatid, kumisan sisiraan ka ng theology eh. So, tama naman yun. Pero ang tanong, lahat ba tumanggap na? Lahat ba na-baptize na? So kumisan dahil sa taas ng ating thinking, ng ating theology, nakakalimutan natin yung mga nasa baba. Na kailangan muna silang i-navigate, tulungan na umangat. In other words, kumisan bilang mga pastor, kami mga pastor, kailangan namin magkatawang tao bumaba sa level. Para si Jesus, kailangan niya magkatawang tao para ipaintindi sa kanila. Para sa anak mo, iba yung level ng anak mo, iba yung utang natin. Alam mo, may mga first timer tayo, may mga bago-bago. Mari hindi lang nag-get ang sinasabi ko. Pero pag meron tayong faith, may prayer, the Holy Spirit will work. Amen? Kikilos. Kaya nga po, sabi sa Matthew chapter 3 verse 11, ang kausap dyan ni John the Baptist, mga sinners, mga publicans, mga adulterers, mga drunkards, different kind of people, sinners. And then bilagay niya, sabi niya, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit darating ang kasunod ko, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo
sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalya. So dito, ang kausap ni John the Baptist, different kinds of people, na sila din pala ay pwede baptize pag dumating si Jesus. So huwag niyo isipin, pang-pastor lang yan, pang-worship leader lang yan, pang-evangelist lang. No, all of us, we need to experience the baptism of the Holy Spirit. Ngayon ang tanong sa aking pagtatapos, paano matatanggap at mararanasan ang bautismo ng banal na Espiritu? Doon sa Gawa, Acts chapter 2, during the day of Pentecost, napuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad. And Peter began to preach. Kasi akala lasing sila, pinaluwanag niya. And then he explained the gospel. The life of Jesus, the death of Jesus, the burial of Jesus Christ, the resurrection, and His ascension. His crucifixion. Ipinres din nireject pa nila si Jesus. Tinakwil pa lang kalang tagapagligtas. Kaya sabi ng mga tao, nabagabag ang kalang kalooban ng marinig. Ito, yung preaching ni Peter. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga alagad, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin para maligtas, para mapatawad? Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Yung pala yung Holy Spirit, ito pala yung pangako. At tatanggapin lahat yan ng mga mananalig. Hindi lang sila, hindi lang mga Hudyo, kundi lahat ng makakarinig at magiging mga nasa malayo at mga tatawagin pa ng ating Diyos. At kabilang tayo sa mga nasa malayo. At kabilang tayo sa mga tinawag. Kaya si Holy Spirit ay pwede nating maranasan lahat. Amen? Pwede mong palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Dito, talong bagay yung nakita ko Nang marinig nila, anong kami gagawin? Una, no? Sila'y nanampalataya. Nanampalataya sila. So, dapat totoo at buong puso tayong manampalataya. Amen? Yung pag sinabi manampalataya, tataluguran mo na yung maling pananampalataya. You will embrace Jesus, the gospel. Pangalawa, magsisi. Labag-labag ang puso. Doon ako nasa Korea, sa South Korea, nag-attend ako ng conference doon, prayer conference. Ang prayer, Lord, gusto kong makatanggap. Koreano, nahihirapan kami sa mga translator. Pero Lord, sabi ko, dumating ako dito, I want to receive something. And then, kuniriyak ng Lord ang puso ko. Napakasimple ng preaching about repentance, holiness, about prayer. And then, nang binago ko yung approach ko, sa kanyang tinuturo kahit pastor na ako, kinalimutan kong pastor ako, Lord, search my heart. And then I begin to realize, there's something in me na kailangan pang mamatay. Na pwedeng maghalag sa Holy Spirit. Meron sa buhay ko. Meron pa pala akong kabunduhan. Meron pala akong kayabangan. So I began to cry. And then, nang nagpe-pray na kami, hindi ko makapigil, iyak na ako nag-iyak. Tapos puso ko ni Holy Spirit. Nakaluhod, umiiyak, nagwa-worship, nagpe-pray down, sumisiga. Napuspos ako ulit, nabaptize na ako 1985. Marami na ako naranasan in feeling. Pero yung huli yun, last year, oh, hallelujah. Sulit. Meron kasi, ginagamit utak, hindi puso. Pero doon kasi kung minsan mga interpretation nila, mahirap ilagay sa English. Nahihirapan sila. So you need talagang prayer, humility. Kaya pag ginaya mo ito, walang mangyayari. Kailangan puso, pagpapakumbaba, pagsisisi. So itong nakita ko, manampalataya, magsisi, magpakumbaba. Buong pusong magpakumbaba, pasakop. Itong nakita ko sa mga nakaranas ni Holy Spirit, na tinanggap nila ang banal na Espiritu ng ipatong ng mga alagad ang kalang kamay.
kamay sa kanila. When you allow the servants of God to lay their hands upon you, is a sign of humility and submission. Kumisa nga, may iba, may altar call. Dito lang ako, kahit sa bahay lang ako. Kakatupid ako ni God. Nahanap ni God, brokenness, humility, submission. Ito siguro yung biyaya ng Lord sa akin pag may altar call, especially nung nag-aaral pa ako. Lalapit ako, umiiyak. Para ako lang na nandoon sa harapan. Wala akong pakialam. I want to receive. I want to receive. Pag may altar call, luhod, surrender. Gusto kong tanggapin yung power, yung anointing ni Holy Spirit that changed my life. Yung ikaw ay broken. Broken. Kaya pwede kang mabuo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, kilala mo ba ang banal na Espiritu? Ang mga alagad na ito, hindi kilala. Matagal ng alagad. They do not know Jesus, the Holy Spirit. Totoo ka bang nagsisi at nanampalataya sa Panginoon? Ang iba sa isip lang, mental assent. But that heart, puso. Sa isip lang naniniwala. But the heart, ibang sinisigaw. Sa isip lang nagko-conform. But the heart, matigas pa rin. Matigas pa rin. Handa ka bang magpakumbaba at magpasakop sa Diyos? Ako, struggle ko noon yun. Kaya mo bang lumuhod ngayon sa harap ng Diyos? Kaya ba magsuko? Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Today, kung gusto mo, si God, si Jesus, si Lord, mas gustong-gusto niya. He is the baptizer of the Holy Spirit. Kapatid, may kulang sa'yo. Maari meron dito na baptize ka na. Thank God. But you need infilling. Be filled is a command. It is not a suggestion. Pero meron dito kulang pag-aalam mo sa Holy Spirit. Magsuko ka lang ng buhay. I-surrender mo lang, isuko mo lang ang buhay mo kay Jesus. Manampalataya ka sa Kanya, magpakumbaba. Totoong magsisi. Hallelujah. As we sing this song, all to Jesus, I surrender. All to Him, I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence, daily live. I surrender all. Yes. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh. Search us, Lord. Help us to this morning. Oh, Jesus.